Maraming tao ang nagtatanong kung bakit may mga indibidwal na tila hindi tinatablan ng panahon at nananatiling bata ang kanilang itsura kahit tumatanda na. Ang sikreto sa likod ng kanilang kabataan ay hindi lamang nakasalalay sa genetics, kundi sa kombinasyon ng pamumuhay, pananaw sa buhay, at pangangalaga sa katawan. Ang unang aspeto na dapat tingnan ay ang lifestyle o paraan ng pamumuhay, dahil dito nagmumula ang malalaking pagkakaiba sa pisikal na anyo at kondisyon ng balat. Halimbawa, ang mga taong naglalaan ng oras para sa sapat na tulog ay karaniwang nagmumukhang mas bata kaysa sa mga laging puyat. Sa pagtulog, nagre-regenerate ang ating mga cells at nagkakaroon ng pagkakataon ang balat at buong katawan na maghilom at mag-repair. Kapag kulang ka sa tulog, mabilis kang magkakaroon ng eyebags, maputla ang kutis, at mas madaling tumanda ang balat. Sa kabilang banda, ang sapat na pahinga ay nagbibigay ng natural na glow na mahirap bilhin sa kahit anong mamahaling produkto. Maliban dito, malaking impluwensya rin ang pagkain. Ang mga taong mas pinipiling kumain ng sariwang gulay, prutas, at pagkaing mayaman sa antioxidants, ay mas mabagal ang pagtanda ng balat. Ang antioxidants ay nagsisilbing pananggalang laban sa free radicals na siyang sanhi ng mabilis na pagkulubot ng balat at pagkawala ng elasticity nito. Kapansin-pansin din na ang mga taong mas madalang kumain ng processed food at junk food ay mas nagiging maganda ang kutis at mas nananatiling bata ang anyo. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal, kundi pati na rin sa mentalidad. Ang mga taong masayahin at marunong mag-manage ng stress ay hindi agad nagkakaroon ng wrinkles o linya sa noo. Ang stress ay isa sa pinakamalaking dahilan ng mabilis na pagtanda, kaya't ang pagiging kalmado, mapagpasalamat, at marunong magpatawad ay nakakaapekto rin sa itsura. Dagdag pa rito, ang regular na ehersisyo ay malaking tulong. Hindi lang ito tungkol sa pagiging fit o pagkakaroon ng magandang katawan, kundi nakatutulong din ito sa sirkulasyon ng dugo. Kapag maayos ang daloy ng dugo, nagiging mas makinis at mas glowing ang balat, kaya't mas nagmumukhang bata. Kung mapapansin, karamihan sa mga taong aktibo sa pisikal na aktibidad ay hindi lamang mas bata tingnan, kundi mas energized at mas masigla rin kumilos. Ang lahat ng ito ay nagsasama-sama upang ipakita na ang sikreto sa pagiging mukhang bata ay hindi isang malaking misteryo, kundi mga simpleng bagay na inuulit araw-araw, tamang tulog, tamang pagkain, tamang mindset, at tamang galaw ng katawan. Isa pang malaking sikreto kung bakit mukhang bata ang isang tao ay nakatago sa kanilang pananaw sa buhay at emosyonal na estado. Ang mga taong may positibong disposisyon ay karaniwang hindi madaling tumanda ang mukha dahil mas konti ang pressure na kanilang dinadala. Kapag masyado kang mabigat mag-isip at laging negatibo ang pananaw, lumalabas ito sa iyong anyo, nagiging bugnutin ang aura, at mas mabilis dumating ang mga guhit ng pagkabahala sa mukha. Ang positibong pananaw ay naglalabas ng mas madalas ng ngiti, at ang ngiti ay parang natural na botox na nagbabalik ng sigla sa iyong pisikal na hitsura. May mga pag-aaral din na nagpapakita na ang mga taong may malalim na relasyon sa kanilang pamilya, kaibigan, at komunidad ay mas mukhang bata kaysa sa mga taong nag-iisa o laging nakakaramdam ng isolation. Ang emosyonal na koneksyon at pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang mas malaking bagay ay nagbibigay ng kaligayahan na siyang lumalabas sa ating anyo. Kapansin-pansin din na ang mga taong marunong magpatawa at tumawa ng totoo ay mas mukhang bata. Ang pagtawa ay hindi lamang nagpapalakas ng immune system, kundi nakapagpaparelax din ng mga facial muscles. Ang kabaligtaran nito ay ang pagiging laging seryoso at mahilig magreklamo na nagdudulot ng premature wrinkles at mas mabilis na pagtanda. Sa kabila ng mga bagay na ito, hindi rin dapat baliwalain ang papel ng espiritualidad o pagkakaroon ng mas malalim na layunin sa buhay. Ang mga taong may paniniwala at pananampalataya, anuman ang relihiyon, ay karaniwang mas kalmado at hindi madaling ma-stress. Ang kanilang pananalig ay nagsisilbing sandigan na nagbibigay ng peace of mind, at ang katahimikan ng loob ay nakikita sa kinang ng kanilang mata at natural na ngiti. Ang mga taong mas nakatuon sa gratitude practice o laging nagpapasalamat sa mga maliliit na bagay ay nagkakaroon din ng mas positibong aura, at ito ay nagre-reflect sa kanilang pisikal na anyo. Kung ikukumpara, ang mga taong laging nakatuon sa mga bagay na wala sila o mga problema ay mas mabilis tumanda dahil sa bigat ng kanilang dinadala.
Dito natin makikita na ang sikreto sa pagiging mukhang bata ay hindi lang nakikita sa surface level ng skincare at beauty products, kundi nakaugat sa mas malalim na aspeto ng ating isipan at emosyon. Ang kabataan ng isang tao ay hindi lang sukat sa edad kundi sa estado ng kanyang puso at kalooban. Hindi rin maikakaila na ang mga nakagawiang pangangalaga sa balat at katawan ay may malaking papel sa kung bakit ang isang tao ay mukhang mas bata sa kanyang tunay na edad. Sa modernong panahon, maraming produkto at treatment na iniaalok para mapanatiling maganda ang balat, ngunit ang tunay na sikreto ay nasa consistency ng simpleng habit. Una, ang tamang paggamit ng sunscreen ay napakahalaga. Ang araw ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit mabilis tumanda ang balat, nagiging sanhi ito ng dark spots, wrinkles, at pagkatuyo ng balat. Ang mga taong consistent na gumagamit ng proteksyon laban sa araw ay mas matagal bago magpakita ng senyales ng pagtanda. Pangalawa, ang hydration o pag-inom ng sapat na tubig ay hindi dapat maliitin. Ang balat ay parang lupa, kapag kulang sa tubig, ito'y nagiging tuyo at madaling magbitak, ngunit kapag laging hydrated, ito'y nagiging supple at mas elastic. Ang mga taong may habit ng pag-inom ng maraming tubig araw-araw ay karaniwang may mas malinaw na kutis at mas bata ang itsura. Pangatlo, ang tamang skincare routine na simple pero effective ay malaking bagay. Hindi kailangan ng mamahaling produkto, basta't consistent sa paglilinis ng mukha, paggamit ng moisturizer, at pag-aalis ng dumi bago matulog. Ang simpleng pangangalaga ay nakakatulong para hindi agad bumagsak ang balat at para manatili ang natural na kinang nito. Hindi lang ito sa panlabas, kundi pati sa panloob. Kapag malusog ang bituka at digestive system dahil sa tamang diet, lumalabas din ito sa balat. Ang mga taong nagdi-detox paminsan-minsan o umiiwas sa sobrang oily at sugary food ay mas nakakaiwas sa pimples at premature aging. Dagdag pa rito, ang regular na pag-ehersisyo ay nagbibigay ng natural na collagen boost sa katawan, dahilan para manatiling firm at toned ang muscles sa mukha at katawan. Mapapansin mo rin na ang mga taong mahilig sa yoga, pilates, o stretching exercises ay hindi lamang mas flexible kundi mas relaxed din ang mukha at aura. Ang stress ay madaling nakikita sa facial expression, kaya't ang mga taong marunong maglaan ng oras para sa self-care ay mas nagiging bata ang itsura. Hindi ito nangangahulugang dapat magpakalunod sa vanity, kundi mas tungkol sa pagiging disiplinado at mapagmahal sa sariling katawan. Kung susumahin, ang pangangalaga sa balat at katawan ay parang investment. Ang mga taong hindi nagpapabaya sa kanilang health at skincare ay nagiging timeless beauty na parang hindi tinatablan ng edad. Kung pag-uusapan natin ang sikreto ng pagiging mukhang bata, hindi pwedeng baliwalain ang papel ng genetics at natural na predisposition ng katawan. Totoo na may mga tao talagang pinagpala ng genes na mas mabagal ang pagtanda. Kapag ang magulang o lolo't lola mo ay mukhang bata, kahit nasa edad na, malaki ang posibilidad na mamanahin mo rin ito. Subalit, mahalagang tandaan na ang genetics ay hindi lamang factor, ito ay parang foundation lamang. Kahit gaano kaganda ang iyong genes, kung mapapabayaan mo ang sarili mo, mabilis ka ring tatanda. Dito pumapasok ang kombinasyon ng genes at lifestyle. Halimbawa, ang isang tao na may lahing mukhang bata pero mahilig sa bisyo, tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng labis na alak, ay mas mabilis magmumukhang matanda kaysa sa isang taong may ordinaryong genes pero disiplinado sa buhay. Ang paninigarilyo ay nagpapabilis ng pagnipis ng balat at pagkakaroon ng wrinkles dahil sa epekto nito sa collagen at elastin. Ang sobrang alak naman ay nagdudulot ng dehydration at pagkasira ng liver na lumalabas din sa balat. Kaya't kahit na magandang genes ang naipasa sa iyo, kailangan pa ring suportahan ito ng tamang pamumuhay. Kapansin-pansin din na ang mga taong may lahing kayumanggi o morena ay mas matibay ang balat laban sa araw kumpara sa mga may napakaputing kutis, kaya mas mabagal silang nagkakaroon ng sun damage. Sa kabilang banda, ang mga mapuputi naman ay kadalasang mas maagang nagkakaroon ng wrinkles kung hindi protektado laban sa UV rays. Kaya't ang kulay ng balat at natural na genes ay may partisipasyon din kung bakit may mga taong mukhang bata pa rin sa kabila ng edad. Ngunit huwag nating isipin na genetics lamang ang puhunan. Ang mas mahalagang aspeto ay ang pag-aalaga sa sarili.
Ang genes ay parang puhunan sa negosyo, ngunit kung hindi mo gagamitin ng tama at hindi mo palalagin, mauubos din ito. Kaya ang pagiging mukhang bata ay resulta ng interplay ng natural na mana at araw-araw na pagpili sa tamang lifestyle. Kasunod ng genetics at lifestyle, mahalagang banggitin ang kapangyarihan ng stress management bilang pangunahing sikreto kung bakit nananatiling bata ang hitsura ng isang tao. Ang stress ay isang silent killer, hindi lamang ng kalusugan, kundi pati na rin ng kabataan ng ating mukha. Kapag ang isang tao ay laging stressed, agad itong lumalabas sa kanyang anyo, nagiging maputla, nagkakaroon ng malalim na guhit sa noo, at lumulubog ang mga mata. Ang cortisol, isang stress hormone, ay nagdudulot ng pamamaga at pagkasira ng collagen sa balat. Kapag mataas ang level ng cortisol sa katawan, mabilis kang magkakaroon ng wrinkles at dark circles. Subalit ang mga taong marunong humawak ng stress ay kabaligtaran, mas nagmumukha silang bata at mas nagiging masigla. Hindi ito nangangahulugan na wala silang problema, kundi marunong silang i-handle ang mga hamon ng buhay. Ang mga teknik tulad ng meditation, yoga, deep breathing, at simpleng paglalaan ng oras para sa sarili ay malaki ang naitutulong. Ang mindfulness practice, halimbawa, ay hindi lamang nagpapakalma ng isip kundi nakatutulong din sa pisikal na anyo dahil bumababa ang stress hormone at mas bumabalik sa balanse ang katawan. Isa pang mahalagang aspeto ng stress management ay ang pagkakaroon ng hobby o interest na nagpapasaya. Ang mga taong naglalaan ng oras para sa art, musika, o kahit simpleng gardening ay mas mukhang bata dahil nakakatulong ito para makapaglabas ng positibong emosyon. Ang pagkakaroon ng masayang puso at kalmadong isipan ay isang invisible skincare na hindi matutumbasan ng kahit anong mamahaling produkto. Dagdag pa rito, ang pakikisalamuha at pagkakaroon ng magandang relasyon sa mga tao ay nakababawas din ng stress. Kapag masaya ka sa piling ng pamilya at kaibigan, mas madali mong natatanggap ang mga hamon at hindi ka agad natatablan ng bigat ng buhay. Ang kabuuang epekto nito ay lumalabas sa iyong pisikal na anyo, relaxed ang mukha, maliwanag ang ngiti, at buhay na buhay ang mga mata. Kaya't masasabi natin na ang tamang stress management ay isa sa pinakamalaking sikreto kung bakit may mga taong tila hindi tumatanda. Isa pang napakahalagang aspeto kung bakit mukhang bata ang isang tao ay ang kapangyarihan ng social connection at emosyonal na kasiyahan. Ang pagiging bata ang itsura ay hindi lamang bunga ng tamang skincare o healthy lifestyle, ito rin ay produkto ng masayang ugnayan sa kapwa. Ang mga taong may matatag na relasyon sa pamilya at kaibigan ay mas mababa ang posibilidad na magmukhang matanda agad. Bakit? Dahil ang social connection ay nagbibigay ng emotional support na nagbabawas ng stress, at gaya ng napag-usapan, ang stress ang pinakamalaking kaaway ng kabataan. Kapag may kasama kang taong mapagmahal, nakakausap at sumusuporta sa iyo, mas gumagaan ang buhay at mas nagiging masaya ka. Ang kaligayahang ito ay lumalabas sa iyong anyo sa pamamagitan ng natural na glow at genuine na ngiti. Ang mga taong nag-iisa o walang emotional support ay kadalasang mas mabilis magpakita ng tanda ng pagtanda dahil sa loneliness. May mga pag-aaral na nagsasabing ang loneliness ay kasing delikado ng paninigarilyo pagdating sa epekto sa kalusugan. Bukod sa emosyonal na aspeto, ang social connection ay nagbibigay din ng aktibong pamumuhay. Halimbawa, ang mga taong laging nakikipagbonding sa pamilya o barkada ay mas madalas na lumalabas ng bahay, nakikilahok sa iba't ibang aktibidad at nagiging mas physically active. Ang pagiging socially engaged ay nagdudulot ng pakiramdam na ikaw ay may halaga at may silbi, na nakakatulong para manatiling positibo ang pananaw. Ang positibong pananaw naman ay direktang konektado sa mas batang anyo. Ang mga taong masayahin at puno ng pagmamahal ay karaniwang mas mukhang bata kumpara sa mga taong laging galit, malungkot o naiinggit. Kapag ang puso mo ay puno ng galit at selos, lumalabas ito sa iyong mukha bilang tensyon at kulubot. Ngunit kung puno ito ng pagmamahal at pasasalamat, lumalabas din ito bilang kabataan at sigla. Kaya ang sikreto ng kabataan ay hindi lamang nasa loob ng bote ng skincare, kundi sa mga halakhak at yakap ng mga taong mahalaga sa iyo. Isang hindi gaanong napapansin, ngunit napakalaking dahilan kung bakit may mga taong mukhang bata pa rin, kahit tumatanda ay ang kapangyarihan ng tamang nutrisyon.
Kung tutuusin, ang ating balat at buong katawan ay direktang refleksyon ng ating kinakain. Ang pagkain ng balancing diet na puno ng prutas, gulay, whole grains, healthy fats, at lean proteins ay parang natural na anti-aging treatment. Ang mga pagkaing mayaman sa bitamina C tulad ng citrus fruits ay nakakatulong sa produksyon ng collagen na responsable sa elasticity ng balat. Ang mga pagkaing mayaman sa omega-negatibo 3 fatty acids gaya ng salmon at chia seeds ay nakakapagpanatiling supple at moisturized ang balat. Ang nuts naman tulad ng almonds at walnuts ay loaded sa vitamin na nagpoprotekta laban sa free radicals. Kapag ang isang tao ay mas pinipiling kumain ng mga pagkaing ito araw-araw, natural na mas bata ang itsura nila. Sa kabilang banda, ang mga taong mahilig sa processed foods, soft drinks, at sobrang matatamis ay mas mabilis magpakita ng senyales ng pagtanda. Ang asukal, halimbawa, ay nakikibahagi sa proseso ng glycation kung saan nasisira ang collagen at elastin ng balat. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong mahilig sa matatamis ay mas madaling magkaroon ng wrinkles at saging skin. Dagdag pa rito, ang sobrang alat ay nagdudulot ng water retention na nagpapamaga ng mukha at nagpapalabo ng kutis. Ang tamang nutrisyon ay hindi lang nakakaapekto sa balat kundi pati sa buhok at mata. Ang taong kumakain ng masustansya ay karaniwang may makintab na buhok at maliwanag na mata na parehong simbolo ng kabataan. Kapag ikinumpara mo ang isang taong may balanced diet at isang taong mahilig sa fast food, madaling mapansin ang pagkakaiba sa kanilang aura. Ang una ay mukhang masigla, glowing at bata, samantalang ang huli ay mukhang pagod at mabilis tumanda. Kaya't masasabi natin na ang tamang pagkain ay isa sa pinakamahalagang sikreto sa pagkakaroon ng batang itsura. Bukod sa nutrisyon, hindi rin maikakailan na ang sapat at dekalidad na tulog ay isa sa pinakamalalaking sikreto sa pagiging mukhang bata. Madalas nating marinig ang kasabihang beauty sleep, at ito ay hindi lamang figure of speech kundi isang siyentipikong katotohanan. Sa oras ng pagtulog, naglalabas ang ating katawan ng growth hormones na tumutulong sa pag-repair ng cells at tissues. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong laging puyat ay mabilis magmukhang haggard at matanda, samantalang ang mga may sapat na tulog ay laging fresh at masigla ang aura. Ang kulang sa tulog ay nagdudulot ng pamumula ng mata, eyebags, at maputlang balat, na pawang mga senyales ng pagtanda at stress. Sa kabilang banda, ang sapat na tulog na may 7 hanggang 8 oras bawat gabi ay nagbibigay ng pagkakataon sa balat na mag-regenerate at maglabas ng natural glow. Kapansin-pansin din na ang mga taong may consistent sleeping pattern ay hindi lamang mukhang bata kundi mas malusog din ang buong katawan. Ang maayos na tulog ay nakatutulong sa balance ng hormones, immune system, at emosyonal na estado. Ang kawalan nito ay nagdudulot ng imbalance na lumalabas sa ating pisikal na anyo. Dagdag pa rito, ang pagtulog sa tamang oras ay may epekto rin. Ang tulog mula alas 10 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw ang tinuturing na golden hours ng repair process ng ating katawan. Kapag palagi kang gising sa mga oras na ito, nawawala ang pagkakataon ng iyong balat at katawan na mag-heal. Ang mga taong nagtatrabaho ng night shift ay karaniwang mas mabilis tumanda, hindi dahil sa edad, kundi dahil sa paglabag sa natural circadian rhythm ng katawan. Kaya't isa sa pinakamalaking sikreto sa pagiging mukhang bata ay ang simpleng bagay na ito, ang pagbibigay halaga sa tulog. Hindi ito mabibili ng kahit anong mamahaling produkto, at kahit anong skin treatment ay walang silbi kung kulang ang iyong pahinga. Hindi rin dapat kalimutan ang importansya ng regular na ehersisyo bilang isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit nananatiling bata ang itsura ng isang tao. Ang exercise ay hindi lamang para sa pagpapapayat o pagpapatibay ng muscles, ito rin ay may direktang epekto sa balat at sa ating kabuuang aura. Kapag nag-ehersisyo tayo, bumibilis ang daloy ng dugo at nagdadala ito ng oxygen at nutrients sa bawat cell ng ating katawan, kabilang ang balat. Ito ang dahilan kung bakit nagiging mas glowing at mas mukhang healthy ang balat ng mga taong aktibo sa pisikal na gawain. Bukod dito, ang pagpapawis ay isang natural detox process. Sa tuwing pinagpapawisan tayo, nailalabas ang toxins sa ating katawan na nakakatulong para luminis ang kutis. Ang mga taong regular na nag-ehersisyo ay karaniwang may mas toned na katawan, mas matibay na buto, at mas relaxed ang facial expression.
Dahil dito, nagmumukha silang mas bata kaysa sa aktwal na edad nila. Ang ehersisyo ay nakakapagpababa rin ng stress hormones tulad ng cortisol at nakakapaglabas ng endorphins, na kilala bilang happy hormones. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong mahilig mag-jogging, swimming, o simpleng paglalakad ay laging may positibong aura at mas bata ang tingin sa kanila. Bukod sa pisikal na aspeto, ang exercise ay nakakatulong din sa postura. Ang tamang postura ay nakakadagdag sa youthful appearance dahil ang taong tuwid tumayo at maayos kumilos ay mas nagmumukhang bata kaysa sa taong laging kuba at bagsak ang balikat. Dagdag pa rito, ang mga taong physically active ay mas bihirang magkasakit at mas malakas ang resistensya, kaya mas nagmumukha silang bata at energized. Kapansin-pansin din na ang mga taong sumasayaw o gumagawa ng group activities bilang exercise ay hindi lamang nakikinabang sa pisikal na aspeto kundi pati sa social connection, na isa ring sikreto ng kabataan. Kung susumahin, ang exercise ay parang fountain of youth na libre at abot kamay ng lahat. Hindi mo kailangan ng mamahaling treatment para magmukhang bata kung kaya mong gumalaw at magbigay ng oras para sa iyong kalusugan. Isa sa pinakamadalas baliwalain, ngunit napakahalagang dahilan kung bakit may mga taong nananatiling mukhang bata ay ang hydration o tamang pag-inom ng tubig. Ang ating katawan ay binubuo ng higit sa kalahati ng tubig, at ang balat ay isa sa pinakaapektado kapag tayo ay dehydrated. Ang taong hindi sapat ang iniinom na tubig araw-araw ay madaling makitaan ng tuyong balat, kulubot, at maputlang anyo. Samantalang ang taong laging hydrated ay nagkakaroon ng mas makinis, suple, at glowing na kutis. Ang tubig ay hindi lamang nagsisilbing pangtanggal uhaw, ito ay nagsisilbing fuel ng ating cells upang gumana ng maayos. Kapag hydrated ang katawan, mas maayos ang sirkulasyon ng dugo at mas mabilis ang pagdadala ng nutrients sa ating balat. Bukod dito, ang pag-inom ng tubig ay tumutulong din sa detoxification. Sa tuwing umiinom tayo ng sapat na tubig, natatanggal ang toxins sa katawan sa pamamagitan ng ihi at pawis na nagreresulta sa mas malinis na kutis. Kaya't hindi katakataka na ang mga taong may habit na uminom ng 8-0 baso ng tubig araw-araw ay mas mukhang bata. Dagdag pa rito, ang hydration ay nakakatulong din sa buhok at labi. Ang dry lips at dull hair ay karaniwang senyales ng dehydration. Kapag ikaw ay hydrated, natural na nagiging healthy-looking ang iyong buhok at mas mapula ang iyong labi, na parehong nagdaragdag sa iyong youthful appearance. Marami rin sa mga eksperto ang naniniwala na ang pag-inom ng tubig bago matulog at paggising ay nakakatulong sa overnight repair ng katawan. Kung ihahambing mo ang isang taong madalang uminom ng tubig sa isang taong sadyang disiplinado sa hydration, mapapansin mong mas buhay at mas bata ang itsura ng huli. Ang simpleng habit na ito ay isa sa pinakaabot kayang sikreto ng kabataan, ngunit madalas ay hindi pinapansin ng karamihan. Kung titingnan natin ng mas malalim, napakalaking papel din ng pag-iwas sa bisyo para mapanatili ang batang itsura. Ang paninigarilyo, labis na pag-inom ng alak, at paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay tatlong pangunahing dahilan ng mabilis na pagtanda. Ang paninigarilyo ay direktang sumisira sa collagen at elastin ng balat, dahilan kung bakit ang mga naninigarilyo ay mas mabilis nagkakaroon ng wrinkles, lalo na sa paligid ng labi at mata. Bukod dito, ang paninigarilyo ay nagpapakipot ng blood vessels, kaya't nagiging mahirap ang tamang daloy ng dugo papunta sa balat, na nagreresulta sa dull at maputlang kutis. Ang sobrang pag-inom ng alak naman ay nagdudulot ng dehydration at nakakasira sa atay, na direktang nakakaapekto sa balat at itsura ng isang tao. Ang mga taong mahilig uminom ay karaniwang may redness sa mukha, puffiness, at premature aging. Sa kabilang banda, ang mga taong marunong magpigil at umiiwas sa bisyo ay mas nagiging bata at mas malusog. Kapansin-pansin din na ang mga taong conscious sa kanilang health ay mas naglalabas ng youthful aura dahil sa pagiging disiplinado. Ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay hindi na dapat ipaliwanag pa, bukod sa pagiging mapanganib sa kalusugan at buhay, ito rin ay nagdudulot ng mabilis na pagkasira ng balat, buhok, at ngipin, na siyang dahilan kung bakit ang gumagamit nito ay nagmumukhang mas matanda sa tunay nilang edad. Ang mga taong nakakaiwas sa bisyo ay hindi lamang nagiging mas bata tingnan kundi mas mahaba rin ang buhay. Kaya't kung may isang malaking sikreto na kayang baguhin ng isang tao upang magmukhang bata,
ito ay ang paglayo sa mga bisyo na sumisira hindi lang sa hitsura kundi pati sa buong kalusugan. Isa pang hindi matatawarang dahilan kung bakit may mga taong nananatiling bata ang itsura ay ang positibong pananaw sa buhay at kakayahang maging masayahin. Kung papansinin mo, ang mga taong laging nakangiti, marunong tumawa, at kayang magdala ng gaan sa paligid ay tila hindi tinatabla ng edad. Ang tawa ay hindi lamang nagpapaganda ng aura, kundi nakakatulong din sa pisikal na kalusugan. Kapag tumatawa tayo, naglalabas ang katawan ng endorphins o happy hormones na nakakapagpababa ng stress at nagpapalakas ng immune system. Bukod dito, ang tawa ay nakakatulong upang ma-relax ang facial muscles, dahilan kung bakit mas nababawasan ang pagbuo ng wrinkles. Kapag ang isang tao ay laging seryoso, bugnutin, o mahilig magalit, mas mabilis lumabas ang guhit ng pagtanda sa kanyang mukha. Sa kabilang banda, ang mga taong marunong magpatawa at makakita ng positibo sa bawat sitwasyon ay mas nagmumukhang bata at mas kaaya-ayang kasama. Isa pang aspeto nito ay ang gratitude practice o pagtanaw ng pasasalamat. Ang mga taong marunong mag-appreciate ng maliliit na bagay sa kanilang buhay ay mas konti ang stress at mas kalmado. Ang kanilang puso at isipan ay puno ng positibong enerhiya na lumalabas bilang kabataan sa kanilang itsura. May mga tao ring nananatiling curious at open-minded kahit tumatanda, at ito ay nagdudulot ng youthful vibe. Ang pagiging bukas sa bagong ideya at karanasan ay parang nagpapanatili ng kabataan ng isipan, at kapag bata ang isipan, bata rin ang anyo. Kaya't masasabi natin na ang totoong fountain of youth ay nasa paraan ng ating pag-isip at kung paano natin pinipiling damhin ang ating araw-araw. Ang masayahin, mapagpasalamat, at positibong tao ay laging nagmumukhang bata dahil ang kanilang enerhiya ay nakakahawa at nakikita sa kanilang pisikal na anyo. Isang napakalaking faktor din kung bakit nananatiling mukhang bata ang isang tao ay ang espiritualidad at malalim na pakiramdam ng layunin sa buhay. Mapapansin na ang mga taong may malinaw na direksyon at koneksyon sa kanilang paniniwala, anumang relihiyon o pananampalataya, ay mas nagmumukhang payapa, at ang kapayapaang iyon ay lumalabas sa kanilang pisikal na anyo. Ang pagkakaroon ng spiritual grounding ay nakakatulong upang ma-manage ang stress at mga hamon ng buhay. Kapag ang isang tao ay marunong magdasal, mag-meditate, o maglaan ng oras sa tahimik na pagninilay, bumababa ang cortisol level sa katawan na siyang pangunahing dahilan ng wrinkles at mabilis na pagtanda. Ang pakiramdam ng pagiging konektado sa isang mas mataas na layunin ay nagbibigay din ng mas malalim na kaligayahan na lumalabas sa anyo ng malumanay na ngiti at calm aura. Kung ikukumpara, ang mga taong walang pakiramdam ng direksyon o layunin sa buhay ay mas madaling dapuan ng stress, anxiety, at depression, na mabilis na nakikita sa kanilang pisikal na itsura. Isa pang aspeto nito ay ang pagiging mapagbigay. Ang mga taong marunong tumulong at may malasakit sa iba ay karaniwang mas masayahin at mas mukhang bata. Ang act of kindness ay hindi lamang nakakapagpasaya sa tumatanggap, kundi pati sa nagbibigay, dahil naglalabas ito ng hormones na nagpapagaan ng pakiramdam. Ang pagiging spiritual at purpose-driven ay parang invisible shield laban sa premature aging, dahil ang tao ay hindi nagmumukhang bugbog ng problema, kundi laging may ningning sa mata at kalmadong anyo. Kaya't masasabi natin na ang espiritual na kalusugan ay hindi lamang para sa kaluluwa, kundi isa ring mahalagang sikreto upang manatiling mukhang bata. Isang madalas ding hindi napapansin, ngunit napakahalagang dahilan ng pagiging mukhang bata ay ang pagiging adaptable at open sa pagbabago. Ang mundo ay mabilis magbago, at ang mga taong marunong makisabay ay mas nagiging masaya at mas mukhang bata. Halimbawa, ang mga taong open-minded at laging natututo ng bagong bagay, tulad ng paggamit ng modernong teknolohiya, pagtuklas ng bagong hobby, o pakikisalamuha sa iba't ibang henerasyon, ay nagkakaroon ng youthful mindset. Ang kabataan ay hindi lang nasusukat sa edad kundi sa kakayahang matuto at makibagay. Kapag ang isang tao ay nakulong sa luma at sarado sa bagong ideya, nagmumukha siyang matanda, hindi lang sa isip kundi pati sa anyo. Ang pagiging curious at handang tumanggap ng pagbabago ay nagpapanatili ng excitement sa buhay, at ang excitement na ito ay nakikita sa pisikal na anyo ng isang tao. Isa pang mahalagang aspeto ng adaptability ay ang resilience o kakayahang bumangon mula sa pagsubok.
Ang taong resilient ay hindi basta-basta nadudurog ng problema, sa halip, natututo siyang tumayo muli at magpatuloy. Dahil dito, hindi gaanong nakikita sa kanilang mukha ang bigat ng pinagdaanan. Kapansin-pansin din na ang mga taong marunong tumanggap ng pagbabago at hindi laging nakikipaglaban dito ay mas relaxed at mas konti ang tensyon sa mukha, kaya mas bata ang itsura. Dagdag pa rito, ang pagiging buka sa bagong karanasan ay nagbibigay ng mas maraming pagkakataon para maging masaya, bagong kaibigan, bagong alaala, bagong saya na lahat ay nag-aambag sa youthful aura ng isang tao. Kaya't masasabi natin na ang pagiging adaptable ay isang sikreto ng kabataan na hindi napapansin ng karamihan, ngunit ito ang nagbibigay ng pangmatagalang sigla at buhay sa isang tao. Sa huli, ang pinakamahalagang sikreto kung bakit nananatiling mukhang bata ang isang tao ay ang balanseng pamumuhay. Lahat ng aspeto, pisikal, emosyonal, mental, at espiritual ay nagtatagpo upang bumuo ng kabuang imahe ng isang taong tila hindi tinatablan ng edad. Ang taong naglalaan ng oras para sa kanyang katawan sa pamamagitan ng ehersisyo, tamang pagkain, at skincare ay nagkakaroon ng matibay na pundasyon ng kabataan. Ngunit hindi sapat ang pisikal lamang. Ang emosyonal na kaligayahan, stress management, at positibong relasyon ay nagbibigay ng youthful aura na hindi mabibili. Dagdag pa rito, ang tamang tulog at hydration ay parang gasolina na nagpapatakbo ng ating makina upang manatili itong maayos at fresh. Ang pagiging malikhain, masayahin, at buka sa pagbabago ay nagpapalago ng kabataan ng ating isipan na otomatikong lumalabas din sa ating itsura. Ang pagkakaroon ng layunin at espiritualidad ay nagbibigay ng malalim na kapayapaan na nakikita sa kalmadong mukha at mapagpalang ngiti. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito, makikita natin na ang pagiging mukhang bata ay hindi isang misteryo kundi isang resulta ng tamang pagpili araw-araw. Ang kabataan ay hindi lang nasusukat sa edad kundi sa paraan ng pamumuhay at pananaw sa buhay. Kung tutuusin, wala talagang magic formula o instant solution. Ang sikreto ay nasa simpleng disiplina, tamang gawi, at masayang puso. Ang taong marunong mag-alaga ng sarili, magmahal ng kapwa, at tumanggap ng buhay ng may pasasalamat ay laging magmumukhang bata kahit ano pa ang edad. Kaya't ang tunay na susi ay hindi sa pagtatago ng edad kundi sa pagyakap sa buhay ng buo at may pagmamahal, at ito ang pinakamabisang fountain of youth.